give you the treasures and the riches stored in secret places. Magandang buhay mga katiats, welcome back sa ating treasure marker analysis. Meron tayong natanggap na video dito. Maganda ang video na ito kasi isang Century Talisay tree na mayroong kwadradong bato mismo sa kanyang harapan. Kaya pwedeng treasure marker ang isang ito. Bago tayo magpatuloy, subscribe niyo muna ang ating channel sa mga bago pa lamang nakabisita at sa aking avid followers. Shout out muna tayo. Okay, shout out muna tayo kina Danny Flores, shout out kay Tating Nali Mansalay, kay user SJ3, Chris Awili, shout out kay Pugs21, kay Glenn Mario, Weli Kagula, Rodel Carduna Obligado, shout out kay Brinda Giango, Robert Cabonilas, Jujima Irinyo, shout out din kay Desiderio Lamsin, Jun Tox, kay Aris Albay, LJB Misor, Missy Blair Mamak, Villanueva. Shout out kay Zaldi Adanga, kay John Paulo Maripuske, Angelito Capistrano, Witchy Star, user GN500, and lastly shout out kay Arcadio Angkon, kay Marco Hungkulada, kay Milhan Dinuga, kay PCU Himentiza at kay Rico Mausisa, at sa mga hindi nabanggit na mga pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magtutuloy sa ating analysis. Okay, magandang buhay mga katiats. Welcome back sa ating treasure marker analysis. At ito ang bidyong padala sa atin ng ating katiats, si Aris ng Albay. At meron siyang natagpuang Old Centennial Talisay tree, merong marker na pagong at merong pyramid rock na nasa gilid mismo ng century old tree. Atin panuurin ang video at bigyan din natin ito ng analysis at assessment. Dito naman ako ulit ngayon sa may malaking punong kahoy na talisay, kung saan dito makikita yung marker na dito may ulo ng pawikan noon, pinutol lang. Oh, pinutol ang ulo. So okay lang magputol ng mga ganyan, magbasag, sirain nyo ang mga marker, basta't nakunan nyo ng sketch, and then kuha kayo ng compass, ilagay nyo ang mga direksyon, at picturean nyo rin ang inyong cellphone para pagdating ng ibang decoder, analyzer, ay may pakita nyo ang eksaktong posisyon ng bato. Huwag ka agad sirain kapag walang drawing, walang sketch na nagawa nyo at pictures. Okay, turtle, kung nakaharap yan dyan sa baba or nakaharap yan sa old talisay tree na mayroong bato doon na parang kwadrado, pyramid ba yun? Good sign yan. Na ang ibig sabihin, treasure under the talisay tree. Ang isang ito. Itong hugis pawikan na bato, yan. May ulo dito. Dito, naputol nila. Pinutol ng tao. At ito, nakaturo doon, yan, sa unahan. Malaking puno ng ayan, tama. Kung dyan yan nakaturo yung ulo. So ayan, kitang-kita naman yung bato dyan. Ang ganda tingnan, di ba? Nakapatong ang bato sa malaking bato na malapad, and then parang kinain siya ng puno, kaya hindi siya natatanggal kahit na bumabagyo. Kaya pwede talagang treasure under the tree yan. Pwedeng sadyang nilagayan dyan ng hapon yung malaking bato na yan para hindi matangay ng alon kapag may bagyo ang item. At kung may item dyan, sigurado ako quick deposit lamang yan. Ibig sabihin pwedeng isang box lang, isang box ng alahas o isang box ng gold bars na maliit na box, ammunition box. So giveaway 4 gold bars or itong mga alahas na nakalagay sa ammunition box. At ibinaon dyan, pinakain sa ugat ng kahoy, or baka mayroong laman niyang bato dyan na parang kwadrado tingnan. Talisay tree. Yan po. Yan. Okay. Talisay tree po ang mga talisay tree ay kasama yan sa mga listahan ng mga old trees
na ginawang marker for treasures ng World War II ng mga Hapon. Kahoy na ito. At dito sa tagiliran niya, mayroong butas dito noon. Yan, na ano lang sa ano. Butas ito noon. Malaking Bali ako yung nag-ano dito. malaking butas yan. Kinuha ko yung nakaharang dyan. At ito yung nakaharang na bato. Pero butas ko na ano yan, na bilog yan noon, bilog. At dito, itong harapan niya, nakaharang itong malaking bato. Yan, parang sadyang nilagayan dyan eh. Pinatong siya sa isang malapad na bato sa baba niya, and then nakalak siya sa parang kinain ng ugat, kaya hindi natatanggal. Kaya magandang palatandaan din yan. Pwedeng quick deposit lang ang nandyan. Yung nilagay lamang dyan na minamadali. At kapag quick deposit, maliliit lang yun na quantity of treasures. Yan ang tinatawag na individual soldiers. Isang sundalo lang ang nagbaon. At kinuha ko itong puti noon dito, mayroong puti dito. Yan. Okay. Yan, nakaano yan sa puno ng kahoy. Yan po. Yan, at ang butas na yan ay nakaharap sa baybayin. Doon sa baybayin. Kaya kung ano man ang nasa harap nito sa unahan, mamaya makita natin. Yun lang, may bilog dito. Yung tinuturo ko dyan. Yan, bilog yan. Kinuha ko noon kasi para hindi na makita ng ibang mga treasure hunter. Dito, yan po, nakatriangle ito. Ano ba to? Sa tagiliran ng punong kahoy na talisay. Yan. Dito naman, meron yan dito noon. Bato na triangle. Yan. Yan. Bato na triangle. Yan, naka ano sa ilalim. Na ano na kuha ng alon. Lakit. Low tide kasi ito. Ito yung sinabi ko kanina na baka nakaharap yung kahoy sa east or baka may kaharap yan na bato. Ito na yung sikreto niyan. Diyan nakaharap yung malaking butas. So itong bato dito, itong pahaba, parang rectangular siya. Yan, kaduda-duda kaagad yan ang itsura niyan. Ngayon itong malaking bato na parang ulo ng aso ay pwedeng may laman yan sa ibabaw. Kaya i-check nyo ang ibabaw niyan. Pukpukin nyo ng maso ang surface. Baka merong itong nakapatch na semento sa butas. At kapag may butas na malaki, chamber for treasure yun. Ganon din itong rectangular rock. Biyakin nyo yan, pwedeng may palaman yan. Pwedeng semento lang yan na hinugis bato. Pwedeng may palaman yan na mga giveaways. Kaya yan, naalala ko tuloy yung treasure doon sa isla ng Dinagat. Na ganito rin, ang marker ay Old Talisay Tree. Sa baybayin, nandun nakaharap yung Old Talisay Tree. Sa malaking bato sa gitna ng ganito, sa gitna ng dagat. Ilang taon ay may dumating na yate ng Amerikano at sila yung naka-recover ng treasure doon sa bato na nasa harap ng Old Talisay Tree, na yung bato na yun ay nasa gitna ng dagat. Mababaw kasi ang lupa doon. Mababaw ang dagat. Kaya parang ganito yun na sitwasyon. Kaya pwedeng meron yan. Yung nakuha doon, wala namang mga marka doon na mga litra. Wala. Old Talisay Tree lang. At nakaharap siya sa may isla sa unahan, and then sa kalagitnaan ay yung bato na ganito. At doon sa bato ang item. At walang nag-akala na mayroong laman yon kasi nandun na yun. Talagang nandun lang siya, natural rock siya, pero binutasan siya sa ibabaw at nilagyan.
Kaya Kaya, ganyan, ano sa- hindi lahat ng treasure tama. marker ay man-made. Merong ding natural-made markers. Ito ng malaking alon, mga ano ng kwan, mga malalaking boulders. Yan. Yan, triangle yan mga guys. Ano ito? Triangle yan. Makikita yan noon, triangle. Okay, pwedeng pointer yan kung bababa. Ang turo niya, pwedeng treasure under talaga sa kahoy. At pwedeng dalawa ang quick deposit dyan. Pwedeng dyan, treasure under sa talisay. At doon, sa unahan, yung malaking bato na may katabing rectangular rock. Na ano lang, na Okay, kaya kanang maganda ang inyong natagpuan dyan. malaking kahoy. Yan. Ayan, Opo. sa side view. Kahoy. Klaro. Ganda. Yan, nakadikit yung malaking bato. Ayan, ganda niya. At ang prospect ko dito, parang may laman itong nasa ilalim ng puno. Ano ba, parang ano ko na lang, pag-analyze ko na lang, baka may laman itong sa ilalim ng puno. Yan. Talagang may laman yan. Trust your instinct. Kasi mapipil natin yan kapag merong ginto ang lugar, ay meron kasi tayong instinct na ganyan. Yung tinatawag na third eye na nagsasabi sa atin na merong kakaiba sa lugar. Kaya sa itsura pa lang yan, ay kakaiba talaga siya. Kasi sa unahan yan ay merong dalawang bato doon na malaki. Merong pagong na bato. So, pasok na siya sa mga marker na positive. Pero kailangan talaga ng high-tech na gamit, mga katiits. Yan po. Yan. Yan ang nakadikit na bato sa tagiliran ng puno. Yan po. Kahoy na talisay tree. Talisay tree po ito. Okay, so kahit na walang high-tech na gamit, magpapawis lang, di ba? Sabihin natin 5 try o 6 na hukay, pwede pa yan. Papawis lang yan. Kasi yung merong laman dyan, sigurado akong hindi umabot ng 5 meters ang lalim. Siguro nasa 3 meters lang yan to 4 meters. Kaya pwedeng hukayin ang anuhin nyo muna ang kahoy na yan. Kung pwedeng putulin yan, putulin nyo muna bago kayo maghukay. Or kung ayaw nyong putulin, hukayin nyo. Pero quid daw kayo kung saan babagsak yan. Dapat alam nyo kung saang direksyon babagsak para walang madisgrasya sa inyo. Kapag hinukay nyo yan, siguradong babagsak yan. Kaya kung maghukay dyan, sa likod nyo hukayin. Kasi napuputo lang mga ugat nyan, biglang babagsak yan. At huwag nyo hukayin dyan sa harapan. Kasi dyan talaga yan matutumba. Okay, para sa akin, dumaan na ako dyan sa mga high-tech na mga gamit na yan. At sa sa karanasan, mas marami ang nakakuha na walang gamit na high-tech. Maniwala kayo sa hindi. Ang totoong mga nakakuha ng gold ay hindi mga treasure hunters. Dito sa amin ang nakakuha yung nagtutruso, naglalagari ng logging, yung tinatawag na logging, yung malalaking puno doon sa gubat. Yun, isang puno doon ang naputol nila na merong laman na kasing laki ng mga posporo na mga balot sa alkitran. Totoo yan. Isa pa, dito pa rin sa amin, yung nagbubukid na mag-asawa, nagtatanim ng kamuting kahoy, nakabungkal sila. At ngayon mayaman na sila, mayroon na silang mga lansa, mayroon ng hotel, may-ari na ng hotel. Totoo yan. At wala silang mga gamit na high-tech. Sabi ko naman dito sa intro na I'll give you treasures from darkness. Yun ang sabi ni Isaiah. Ang sabi ng propeta Isaiah.
na ang Diyos ay magbibigay sa atin ng mga ganyan na bagay basta nagustuhan niya tayo. So wala nang kailangang high-tech na kagamitan, maniwala lang tayo sa Diyos, at kapag ituturo talaga tayo ng Diyos, walang binatbat yung mga high-tech na yan na kagamitan, mga ka-TH. Trust God and your instinct. Okay, so assessment ko sa ating analysis, 90% na mayroong laman. Kung hindi sa loob or hindi sa baba ng kahoy na yan, ay doon sa unahan yung tinuro kong 2 bato sa dalampasigan. Okay, so good luck sa inyo. God bless you all. Ingat kayong lahat.